Hello mga kababayan. Magandang araw, kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa ating video analysis at video talakayan. Pag-uusapan po natin itong ginawang pagpapalusot ni Marcos Jr. using the so-called blame game and diversion and deflection tactics. Palagi po niyang sinasabi na hindi niya nalalaman ang mga nagaganap kapag nagkakaroon ng iskandalo. Kagaya po ngayon, sinusubukan nilang isisi lahat kay Saldico ang mga pananagutan at pangyayari hinggil po sa mga naganap na malawakan at malalim na iskandalo ng korupsyon. Which is hindi ka panipaniwala, hindi po ba mga kababayan? Sapagkat kung pagbabatayan natin ang lohika sa tinatawag na blame game o pagbubunton ng sisi at dito sa ginagawa na diversion and deflection tsaka yung scapegoat, no? Ipaliwanag natin ano po ang pagkakaiba at ano po ang pagkakaugnay ng taktika na ito. Yun po ang ating bibigyan ng punto sapagkat ito po ang malinaw na ginagamit ni Marcos at Romualdez para mag-survive sa kanilang kinakaharap na malalim at napakalubhang krisis pang politika, lalo na po na nagbabanta ang galit ng mamamayan na sila ay tatanggalin sa kapangyarihan sa pamamagitan ng popular na pagbangon o ang tinatawag na pagdevelop ng isa na namang people power that would demand the resignation and accountability of Marcos mula sa poder niya bilang presidente. Of course, damay dyan si Martin Romualdez, ang kanyang asawa ni Marcos na si Lisa, at ang kanyang anak, no? Damay lahat ito, matatanggal ito sa kapangyarihan kapag nawala rin po si Marcos at mabubuksan ang kanilang mga pananagutang kriminal. Ano po ang scapegoat? Yun. Ang scapegoat, ang ibig sabihin po nito ay gumagawa ka ng isang target. Doon mo isisisi ang lahat. At lalabas na ikaw ay inosente at walang kinalaman o wala kang pagkakasangkot sa pangyayari, sa insidente o sa krimen. At mayroon kang tinatarget na tao para gamitin mo ito at i-develop sa public opinion at magiging dahilan ng tinatawag na alibay o rason upang ikaw ay makalusot. Yan pong scapegoat. You have a person or persons that you are going to put the blame. At ang scapegoat ay mga rason po yan na ginagamit ng pagsisinungaling sa pamamagitan po ng paggamit ng mga tao na kunwari sila ang palalabasin mo at ng iyong grupo o ng kapangyarihang mayroon ka na sila ang may kasalanan at ikaw ay hindi sangkot sa nangyari, lalo na kung ang pag-uusapan ay krimen. That's scapegoat. Ano naman po ang blame game? Ang blame game po ay kadugtong ng pagkakaroon ng scapegoat. Pero ang kaibahan ng blame game, gumagamit ka ng public opinion para magbunton ng sisi. No? Hindi lamang para managot ang isang tao na hiwalay sa'yo, bagamat konektado ka dati. Scapegoat yon. Ang blame game, mayroon kang dinudugtong na kwento upang ang narrative will force a public psychological acceptance ng kwento na sila talaga ang gumawa. At ikaw ay hindi naman talaga sakop ng pangyayari, kaya isinisisi mo doon sa kanila. Blame game po yon. Magkadugtong lang yon sa scapegoat, pero may pagkakaiba. Sapagkat ang scapegoat po, nagbubuo ka ng mga karakter ng persona upang doon ibuntun ang sisi at gamitin mo para makalusot ka. Ang blame game, nagbubulid ka ng kwento, narrative, ng kasinungalingan at propaganda upang doon isisisi ang pangpsikolohiya na pananaw ng tao at mahiwalay sa iyo. Exactly
what we are looking at now, kung paano ginagamit ni Marcos ang sitwasyon na mayroon daw siyang ICI o yung tinatawag niyang Independent Commission for Infrastructure, which is legally questionable. And in fact, may nakapending po ito na petition for certiorari and declaratory petition for unconstitutionality. Illegal ang ginawang ito, na alam natin na ang ICI or itong Independent Commission for Infrastructure ni Marcos ay hindi naman talaga independent. Ito po ay instrumento for cover-up, for whitewash. So ang blame game at ang scapegoat ay bahagi ng cover-up at bahagi ng pagpapalusot na taktika. Ano naman po ang diversion and deflection? Yon. Ang diversion, iniiwas mo. Ang deflection, pinapaling mo. Yun. Pag sinabing diversion, ang halimbawa niyan, instead na mag-focus kay Marcos at kay Romualdez at sa pamilya nila, lalo na kay Marcos sa sindikato at crime cartel, kung si Saldico pa ang mag-describe sa pamilya niya, kung saan, pati sa Bureau of Customs, pati sa Bureau of Internal Revenue, pati sa mga importasyon ng agricultural products, pinakialaman na ng asawa niya at ng bayaw ni Marcos na si Mike Araneta upon the declaration of revelations being made by Saldico. So yan po, makikita natin ang diversion. Inililihis ni Marcos papunta kay Saldico, papunta sa mga taga DPWH, papunta sa mga tiwaling opisyal, at para magkaroon ng believability or credibility somehow, ang diversion o paglilihis, ginagamit niya ang ombudsman, si Boying Rimulya. Ayan. Ang deflection ay pagsasagawa ng mga kwento na mag-cover kay Marcos. Yan naman po ang tinatawag na deflection. Ang deflection, for example, imbis na pag-usapan ang revelations ni Saldico, pinag-uusapan ngayon, kunwari, nagbalik ng mga sinauling perang ninakaw, itong district engineer sa Bulacan na si Alcantara, na katrabaho ni Saldico, katrabaho ni Undersecretary Bernardo, at katrabaho ni Bunuan sa pangungulimbat upang ang bilyon-bilyon na pera ng mga proyektong itinago at inilihis papunta sa Bulacan ay magagamit nila. So kapag nagkaroon ka ng situation na may isinasauli kunwari na pera at parang mayroong akto o gawain na nagbibigay atensyon sa publiko, imbes na ang atensyon ay mag-focus sa investigasyon ng mga ghost flood control projects at mga insertions ng anak ni Marcos na si Sandro Marcos sa Ilocos Norte, ang mga involvement ni Martin Romualdez sa paggamit ng mga small committee na binubunyag ni Congressman Toby Chanco, at ang mga pagmamaktol at paghuramentado ni Marcos lamang maipilit ang 100 billion pesos insertions, imbis na ito po ang pag-usapan sa pamamagitan ng mga pangyayari na orchestrated filing of cases, issuance of warrant of arrest, at parang umuusad kunwari ang mga hakbang ni Marcos sa kanyang gawa-gawang kwentong crusade against corruption, nagkakaroon ng deflection and diversion on the real issue. Ano pong real issue? That Marcos is the mastermind of all these crimes involving systematic plunder, massive corruption, and including po ang pag-abuso sa kapangyarihan niya at pagtataksil sa saligang batas. At pati na rin po ang pagiging co-mastermind or co-conspirator ni Martin Romualdez na pinsan ni Marcos. Hindi na po napag-uusapan. Yan ang nagiging epekto kung hindi po natin maililinaw ang mga ginagawa ngayon ni Marcos ay puro ito bahagi ng ginagamit niya ang taktika ng mga kriminal at mga sanay magpalusot, sapagkat ako'y naniniwala talaga
doon sa kasabihan ng mga matatanda na ang magnanakaw ay kapatid ng sinungaling. Ibig sabihin po, kapag nagnanakaw ka, it also follows na nagsisinungaling ka upang magtago, maglihim at magpalusot. At kapag ikaw ay nagtatago at naglilihim at nagpapalusot, ikaw din po ay may ginagawang kalokohan kagaya ng pagnanakaw. Kaya mukhang may katotohanan na sa lohika na hindi kapatid ni Bongbong Marcos Jr. si Senator Amy Marcos, no? Nang sinabi niya na that lady you saw on television talking around, she's not my sister. Kasi ang kapatid ni Bongbong ay hindi si Amy kundi ang pagnanakaw. Ang magnanakaw ay kapatid ng sinungaling. Okay? But going back, we have to expose itong scapegoat, itong blame game, itong diversion and deflection. These are essential mechanisms of alibi and pamamaraan, no? Methods ito ni Marcos upang linlangin at lituhin ang mamamayang Pilipino at nang sa ganun po mahiwalay ang mga pananagutang focus dapat sa kanya bilang mastermind sa more than 1 trillion pesos po na iskandalo ng flood control projects na siya din po ang pasimuno. Sapagkat ang lahat ng ito, ano pa man po ang scapegoat niya na kunwari nagpalusot si Executive Secretary Lolo Lucas Bersamin noon, nagdiskarte sila nila Pangandaman ng kanyang DBM Secretary at nagpalusot din pati kay Bunuan sa DPWH, ang pananagutan on the basis of authoritative significance and reality of flow of authority, yung daloy ng kapangyarihan, ang pumipirma ng tinatawag na General Appropriations Act para ang budget bill mula sa Kongreso ay magiging batas at may batas na batayan ang pagpapalabas ng pera at pondo, pinipirmahan ang tinatawag na General Appropriations Act or GAA. Walang ibang nagpipirma at makakapirma niyan. Si Marcos Jr. lamang. Dahil yan ay nasa kanyang kapangyarihan at yan ay kanyang otoridad at tungkulin bilang presidente. So kung ginawa niya na sinasabi niya ngayon na hindi siya sangkot, wala siyang kinalaman sa pagnanakaw at pandarambong, hindi pa rin siya makakalusot at the very minimum. Ang tawag po sa ginawa niya, granting for the sake of discussion only. But without admitting na tama si Marcos sa kanyang mga alibay, ang tawag pa rin dyan po ay gross negligence or criminal neglect. May pananagutan pa rin po si Marcos sapagkat siya ang nagbigay ng otoridad at epekto ng batas sa pamamagitan ng pagpipirma niya ng General Appropriations Act of 2023, General Appropriations Act of 2024, and General Appropriations Act of 2025. At the very minimum, ang kanyang palusot na scapegoat, blame game sa mga Duterte, deflection and diversion ng mga issue, hindi po makakatayo sa katotohanang ang ultimate na pananagutan kung bakit nagiging batas ang General Appropriations Act o ang mga budget na ipinapasa, kinakatay, sinisindikato nila Martin Romualdez at nila Saldico at na mga alipori sa sindikato ni Marcos. Hindi po lahat ito magkakaroon ng epekto ng isang batas at poder upang maipalabas ang mga pondong bilyon-bilyon na ninanakaw kung hindi pinipirmahan ni Marcos na maging batas ang tinatawag na General Appropriations Act. Diyan pa lang, hindi na po makakaiskapo si Marcos. Diyan pa lang, tatamaan siya ng tinatawag na criminal neglect and criminal accountability for gross negligence. Kapabayaang, katarantaduhang, kalokohang pagpapabaya. But, it's beyond simply the criminal neglect
for gross negligence. Ang ginawa ni Marcos, siya talaga ang mastermind. The way the revelations of Mr. Saldico, the way the previous signed affidavits nila Diskaya, ang mga inihayag ni Sergeant Gutesa, ang mga pangyayari at ang mga testimonyang nagtutugma sa salaysay ngayon ng pagbubunyag ni Saldico ng inner circle crime operations ng sindikato nila ni Marcos at nila Romualdez, hindi po maitatanggi na si Marcos ang mastermind. Hindi lamang sa simpleng gross negligence o kapabayaan, but he was the chief architect, he was the chief orchestrator, together with Martin Romualdez, kung bakit nagkaroon po ng malalakas na loob na gumawa ng kasindikatuhan ang mga kagaya ni Saldico, ang kagaya ng mga taga DPWH at ang mga kriminal na contractors, because the authoritative significance of executing the crime of massive corruption and plunder were covered by the authority of Marcos, him being the mastermind. Ayan. So wag po tayong maligaw at malito sa usaping ito. Bagamat may kunwa-kunwari ang pag-usad ng pagsasampa ng kaso laban kay Ginoong Saldico sa mga ilang incorporators ng korporasyon ni Saldico sa SunWest, mga ilang mga opisyal ng DPWH, ang mga ito po ay magiging secondary to the main objective na dapat po ang may pananagutang malaki at pangunahing kriminal na dapat habulin ng mamamayan, walang iba kundi si Marcos at si Romualdez. And they must be removed from power because there cannot be real and genuine and serious administration of justice na mapapasingil natin ang mga ginawa nilang krimen, maibibigay ang hustisya at katarungan sa mamamayan, at mababawi ang mga kayamanang dinambong at nadurubo, at mapaparusahan ang mga sangkot kung hindi po natin hahabulin ang mga pinunong kriminal na may pananagutan bilang mastermind, at kapag sila po ay nananatili pa rin sa poder at kapangyarihan, mahirap po na abutin ang hustisya. Ito po ang hindi ginagawa at hindi tinatanggap ng mga grupong nakikinabang kay Marcos at kay Romualdez sa pera at pondo sa kanilang pandurubo. Isang grupo dyan na pumipigil sa ganyang malinaw na pananaw ay ang Dilawan at Pinklawan Zombies ni Hontiveros, ni Dilima, nila Jokno, mga kabalahibo po ng mga isinuka na itinakwil ng mamamayan sa lumang bulok na politika ng Liberal Party, Yellow and Pink Group. Ito po ang sumasakay ng malaking pagkakataon na ginagamit nila ang koneksyon sa mga nabubulok na mga pamunuan ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines na rabid anti-Duterte. Just because the opportunity being presented by the constitutional line of succession should Marcos be removed in legal and peaceful means as president, ang papalit sa saligang batas na nakasaad ay si Sara Duterte, ang katotohanang binabanggit at tinatalakay natin dito na ipinipresenta ni Ka Eric ay pinagtatanggihan po nilang tanggapin. Kaya imbis na Marcos resign, aristuhin, ikulong at bawian ng kayamanan at papanagutin at parusahan, Marcos remain at Sara resign ang panawagan ng mga bulok na elemento ng Yellow and Pink Zombies ng kagaya nila Hontiveros, Dilima, Trillanes, Jokno at pati po ang mga kabalahibo nilang namumuno ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Ganon din po yan ang mga komunistang teroristang grupo ng CPP, NPA, NDF dahil sa sobrang pakinabang nila sa pondo, pera, salapi at mga gamit nila ang gobyerno ni Marcos para maprotektahan sila, sinasakyan din nila ang anti-Duterte na kampanya at demolition job ni Marcos at Romualdez upang manatili si Marcos sa poder at kapangyarihan. Kita mo itong kulukoy na si Teddy Casino,
itong nagkukunwaring duwag na komunistang ayaw aminin na siya ay bahagi ng Communist Terrorist Movement sa Pilipinas, ng CPP, NPA, NDF, mga kababayan, naghahanda sila malayo pang Pebrero, mga 2 buwan mahigit pa, na ipapa-impeach at iipitin na naman nila uli at ipapatanggal daw si Vice President Sara Duterte. Mga kulukoy, mga desperado po ito. But we are not in hesitation or we are not affected na makita ang katotohanan. Kaya nagsasalita si Ka Eric. Sapagkat itong mga komunistang terorista, itong mga sumbi at oportunistang grupo ng Yellow and Pink Liberal Party Group Remnants at itong mga simbahan katolika na ito, they are going to be overwhelmed kapag nagdaloy po ang desisyon ng mamamayang Pilipino in a real people power na dapat palitan ang liderato sa gobyerno, ireporma na ang gobyerno at taong bayan na ang mamumuno, lalamunin lamang po at itatapon sa basurahan ng kasaysayan itong mga grupo na nagiging instrumento sa panghahati at pang-uupat at mga diskarting bulok palusot ni Marcos na nagtatanggol sa kanya, itong mga hilaw na komunista, komunistang terorista, at ang simbahan katolika at mga yellow pink zombies, they will be overwhelmed. Lalamunin sila at pangingibabawan ng pagdaloy, ng pagkamulat at sama-samang pagkilos ng mamamayang Pilipino. That I am not losing my hope na mangyayari po yan. Sa panalangin at pagkakaisa at pagmumulat sa taong bayan, magaganap ang pagdaloy muli ng kasaysayan sa panibagong people power to remove Marcos peacefully in a manner similar to people power 1 and 2 at irereforma ang pagbabago sa gobyerno pati na po ang paghahanap ng hustisya sa kabulukang nagaganap sa ilalim ng sindikato at kriminal na gobyerno ni Marcos at Romualdez na sila ay dapat makulong, pamparusahan at mapanagot. Ito po si Ka Eric, huwag niyong kalimutan ang ating habilin palagi, mahalin natin ang bansang Pilipinas, walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Huwag kalimutan ang ating line of support na gusto niyong tumulong sa Bangon Sambayanan People's Advocacy Movement ni Ka Eric for Advocacy for Good Governance. Pwede po kayong magpadala ng kahit konting tulong lang at suporta ng sinseridad at pagtitiwala sa numero po na 0916-308-7710. Uulitin ko lang po, 0916-308-7710. GCash line po yan, and you can coordinate kay Langging, Rohilda Celis, para po sa mga support na gusto nyong itulong sa Bangon Sambayanan People's Movement. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, mabuhay po kayo at may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Abangan po ang muling pagbabalik na naman ng isa pang episode ng video analysis at video talakayan. Please like, share, and promote our videos and share and promote our channel, mga kababayan. Bye for now. Maraming salamat.